So pagdating natin sa umaga guys, magka-clock in tayo and then kukuha tayo ng bib. Dahil naka-assign tayo sa dining area, meron tayo mga breakfast, kakainin natin yung patient. And then pagkatapos, ibabalik natin isa-isa sa room. And then pagkatapos nun, i-check na natin yung ating daily weight, weekly weight, or kung monthly weight, depende sa araw. And then dahil meron tayong daily weight, i-check natin kung sino yung nakaschedule para sa daily weight. Then kukunin natin yung form. And then titingnan natin yung mga kailangan nating timbangin. Prepare natin yung gamit natin. And then pupuntahan natin sila sa kanilang room. At atin na silang titimbangin isa-isa. So, depende kung gaano karami yung ating daily. Kapag pumatak ng merong weekly, magkasabay ang titimbangin. Then after that, nang matimbang na natin yung mga pasyente ay i-encode na natin yung kanilang mga numbers sa computer. I-encode na natin kagaya ng ginagawa natin today. Ayan. I-encode na natin yung kanilang mga number, kung ano yung kanilang timbang. Check din natin kung ano yung kanilang height. Binabantayan natin mabuti yung kanilang timbang dahil baka mamaya naglo-lose sila ng weight o kaya naman nag-gain. So, kailangan naka-monitor. Meron tayong mga request na kailangan i-check sa computer kung alin yung mga nasa critical condition. So, ganun yung ginagawa natin bilang isang RNA. Marami din tayong ginagawa every week. Meron tayong tinatawag na range of motion 3 times a week sa bawat isang patient. So, depende kung gaano karami yung naka-request na kailangan nating i-range of motion. So, minsan meron tayong mga 50 patient. Depende. Minsan naman meron tayong mga 30 plus patient. Kagaya ngayon, tayo ay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. So, meron tayong mga 27 patient. Almost 30 minsan. Meron tayong kailangan na i-range of motion. So, 3 times every week ang ating range of motion, yung strengthening exercise ng mga patient. Meron tayong mga omnicycle, yung bicycle, yung ni-instruct natin yung kanilang mga kamay, yung kanilang mga paa para yung mobilization nila bumalik sa dati. And then makabalik sila sa kanilang mundo sa labas. Yun ang ginagawa natin bilang isang RNA. And then pagkatapos nun, i-encode ulit natin yung mga na-range of motion natin. And lagi natin i-check yung schedule kung sino yung naka-schedule that day. At syempre kung ano yung request na hinihingi dun sa kanilang file. Importante na bago natin galawin yung patient, dapat alam natin kung ano yung mga hinihingi. Kailangan talagang tayo, maingat. Yun yung ginagawa natin hanggang sa mag-i-encode ulit tayo and then dun ulit matatapos yung ating maghapon. And then tomorrow ulit ng umaga. Ganun araw-araw ang ginagawa natin. Yung last part natin, yun yung nag-i-encode na tayo. Yun lang, medyo mapagod talaga dahil syempre hands-on tayo at saka yung pagtitimbang natin, ginagamitan natin ng Hoyer lead, tapos gagamitan na natin ng sling. Yung isa naman, pwede natin silang timbangin through wheelchair. So, i-up natin ang patient from the bed. Ilalagay natin sila sa wheelchair and then titimbangin natin sa weighing scale na pwede yung wheelchair. And then yung isa naman ay yung standing. Dadali natin yung scale sa kanilang room and then from the bed, i-up natin and then patatayuin natin using the standing scale. So, 3 yung ginagamit nating pang-weigh na scale. Wala tayo nung bed dahil hindi available dito sa ating facilities but some of the facilities ay meron silang bed. So, yan lang. Medyo mabigat lamang dahil talagang syempre yung patient kailangan mong i-up and ibalik sa bed. So, talagang magkakaroon ka ng mano-mano physical. Kaya talagang sa buong maghapon, medyo gamit na gamit ang iyong katawan. Pero okay lang dahil matatapos naman na maghapon, pag happy ka naman sa iyong ginagawa, hindi ka na makakaramdam ng pagod. Pero yun nga, syempre tao lang tayo, napapagod din. Kaya, kailangan din nating medyo mag-relax at ingatan din natin yung ating sarili dahil medyo mabigat talagang yung katawan at saka yung braso. Talagang hindi naman lahat ng patient ay magagaan. So talagang may mga malalaki na katawan. So talagang kailangan ihanda mo ang iyong sarili. Yun lang ang mag-share ko sa inyo na work natin for the whole day. Kung ano yung routine natin every day. Kaya lang hindi ko pwede ipakita sa inyo yung mga actual. Dahil syempre patient, they have their own privacy. Yun lamang pwede kong ikwento sa inyo kung ano yung ginagawa ko sa buong maghapon. Kailangan meron ka ding mga report na dapat gawin. Yun lang at madami pang iba. More on hands-on patient tayo and yun nga, with the documentation pa rin. Yun lamang guys. Thank you so much. Tapos na naman, malapit na matapos yung duty natin. Tinatapos na lang natin yung encoding natin. Have a good morning and good evening sa inyo pong lahat. Bye! Thank you!